Yari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Tingnan niyo po si Lord mismo ay pinangilin niya. Nag-observe siya ng ikapitong araw. Bakit kaya? Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos. So ang Diyos mismo, nagpahinga. Pero ang tao, minsan, pati linggo, kinakain. Brother Rindo? So si Lord mismo, nagpahinga. Inobserve niya ang Sabat. Okay? Siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Panalangin pa tayo. Lord, gabayan mo po ang salita mo. At nawa maging sa mga nanonood sa live, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. At naway makadagdag ito, Panginoon, sa kanilang kaalaman. Salamat sa katagumpayan sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ang ating tatalakayin ay Day of Rest o araw ng kapahingahan. Sa Seventh-day Adventist, ang Day of Rest nila ay Sabado. Tama? So yan po, hindi mo na mababago ang kanilang kaya ang kanilang samba, Sabado. Sa Muslim naman, Biyernes. Hindi mo na rin mababago yan kasi yan ang kanilang kinagisnan at patakaran, Biyernes. At karamihan na relihiyon, kasama na tayo, Linggo. Ang tanong, alin diyan ang tama? Kasi kailangan makita natin alin ang tama. Tama ba yung Sabado, yung Biyernes, Linggo? Alin diyan? Okay, kasi pagka ang nakaharap mo ay Sabadista, talagang sasabihin nila ang ikapitong araw, Sabado. Kaya kung kayo magsisimba ng Linggo, mali. Okay, so ngayon ay titingnan natin alin ba ang tama. Okay, so ngayon, ano ba ang kahulugan ng salitang rest? Kasi yan po ang Sabat, rest. Kasi ang Sabat rito, nagpahinga ang Diyos. Tama? Ang tanong dito ngayon, saan dito yung Sabado? May nabasa ba tayong Sabado? May sinabi ba rito Linggo? Biyernes? Wala naman tayo nabasa. Pero yung rest, meron. At mismo ang Diyos, nagpahinga. Now, ano bang kahulugan ng salitang rest? Tinignan ko po ito kanina sa dictionary. Isa sa kahulugan nito ay period of relaxing. Kaya kapag hindi ka relax, hindi ka nakapasok sa rest. Wala kang rest. Kasi relax pala itong rest. Or ceasing. O pagtatapos. Okay. Sa school, recess. Kung ikaw ay napagod sa pag-aaral, maghapong lecture ng teacher, yung recess, pahinga. Kaya ang Kristiyano dapat may recess. And then, kasama doon ang salitang silence. So, ang isang taong nagpapahinga, tahimik po yan. Saan ka naman nakakita nagpapahinga, daldal ng daldal? Paano nagpahinga ang isang daldal ng daldal? Di ba? So, pag sinabing nagpapahinga ka, silent ka. Okay. Ano pa? Tranquility. Sa isang taong may karamdaman,
na sumisigaw sa nararamdaman niya, pag iyan po ay nasaksakan ng tranquilizer ba yan? Kumakalma siya. Kasi ang salitang rest is tranquility or calmness. Calmness. At isa pang kahulugan nitong salitang rest is dismissal. Kung tinambakan ka ng kaso, namin mong kaso, araw-araw nandun ka sa hearing, sa dami ng kaso, pero na-dismiss ang kaso mo, rest po yun. Amen? O sa isa namang trabahador, na matagal siyang nagtrabaho, dumating na yung retirement. Pahinga na siya doon sa kanyang pagtatrabaho. At sa atin, ang tawag po diyan ay end of struggle. Ito lang na ano na ito. Kung ito ay imimensahe ko, mahaba na po ito. Kaya lang. Okay. At isang mas malalim na kahulugan ng salitang rest is dead. Ang patay, wala nang gagawin yan. Pero, para po yan doon sa mga tunay na born again. Or sleeping. Ang isa pong tulog, talagang wala siyang alam na pagod. Kasi lalo kung, di ba? So yan po ang mga kahulugan ng salitang rest. At sa isang Kristiyano, kanina, balikan po natin ito, verse 2. And on the seventh day, God ended, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day. So siya mismo, nagpahinga, matapos niyang gawin lahat. Okay? So, nilikha niya ang tao, mga ibon, bundok, mga universe, lahat. At yung panghuling nilikha ng Diyos, tayo. At pagkatapos na likhain niya ang tao, nagpahinga siya. Kaya hindi pwedeng ang tao ay hindi magpapahinga kasi mismo ang Diyos. Kaya nga kung ang tayo, kasi po ang rest day sa spiritual day dito sa church ay one day po para kay Lord. Kaya kung ikaw nakaupo ka lang dyan, naiinip ka, apurado kang umuwi, 24 oras ang may 24 oras ba ang na-consume natin sa isang linggo? Kung wala, bayaran mo yan. Kasi one day ang hinihingi ni Lord. Yung iba, nakaupo na nga lang, gustong-gusto na umuwi. O, di ba? Ang tagalan niya. 24 oras nga ang hinihingi ni Lord. 24 oras ba yung pag-upo mo dyan? Amen. So, hindi ito naintindihan ng tao na importante ito sa atin. Ang kapahingahan, sa isang literal na kapahingahan, lalo na mamaya, ano itong kapahingahan na ating dapat na makita. Okay. So, sabi rito ng Panginoon, ng Bible, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. So napakahalaga pala ang pagpapahinga kasi ang Diyos mismo nagpahinga. Amen. Okay. Bago tayo pumasok sa Bible muna tayo. Exodus 31 verse 14. Ano po sabi rito? Verse 14. Sabi po ng, si Lord ito si Lord itong magsasalita dito. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth it shall surely be put to death. Oh,
So pag hindi mo pala pinahalagahan ang araw ng kapahingahan, papatayin ka. Death ang katapat nito. Ha? For whosoever do it any work. Kaya nga paglinggo, araw na ng ating pagsamba, huwag na kayong magtatrabaho kahit ano. Gawin nyo na mula Lunes hanggang Sabado. Pero yung linggo, kasi, for whosoever do it any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Kaya pag damating ng linggo, iwanan mo na lahat yan. Ang asikasuhin mo yung para kay Lord sa araw na yan. Kasi, kaya alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng death? Ano ang ibig sabihin ng death? Separation. Payag ka ba na separated ka kay Lord? Dahil lamang sa alam mong linggo, inuuna mo pa yan. Amen? Okay, now, 15. 6 days may work be done, but in the 7th is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Kaya huwag na nating... Si Lord po ito, ha? So kung tayo po ay yung araw na yan, ay magtatrabaho pa rin tayo, mapapahiwalay ka kay Lord. Okay, sabi niya, wherefore, the children of Israel, ngayon, noon pong Old Testament, ang Israel noon, Israel. Pero ngayon, ang tunay na Israelite ngayon, believer ng third coming. Kapag hindi ka third coming, hindi ka po Israelite. So sa atin po ito. Wherefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant. Covenant pala itong Sabbath natin. Kanina, yung covenant ni Brother Dindo, sabi niya sa testimonyo, brinik niya. Binawasan. Anong nangyari, Brad? 7 araw pa hindi nakabangon. Yes, kasi covenant mo yan eh. Sinabi mo kay Lord, Lord, magiging tapat ako sa iyo. Lord, every 2 weeks, andito ako. Ilang week na? So, wag mong i-break yung covenant kay Lord. Kasi ikaw rin ang mga mapiperwisyo. Ulitin pa, Brad. Baka hindi na 7 araw. Baka 70 araw. Amen. So, kasi hindi po nakikipagbiruan ang Diyos. Okay, so itong araw na ito, ulitin ko, 24 hours yan, na dapat nag-duty tayo kay Lord sa bawat linggo. Ikaw, Pastor, ilang oras ka sa isang linggo? Yung tuwing umaga andito ako, ilang oras yon? Yung hayo ko, yung pagtuturo ko, baka higit pa sa 24. Amen? Okay, hindi baling sumubra, wag lang kung kulang. Kasi pag nagkulang, utang. Amen? Sabi niya. It is a sign between me and the children of Israel forever. Sino yung Israel? Tayo. So, ito pala ay tanda. Okay? For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. Okay. Lipat po tayo. Sa Hebrews, okay, wala pa po tayo sa propeta. Hebrews chapter 4, verse 1 to 7. Yeah. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest,
any of you should seem to come short of it. Ito, Tagalog. Mga takot nga tayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. So may pangako ang Diyos na dalhin tayo sa rest. Kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Tulad ng Israel. Ang pangako ng Diyos, Kanaan, yun po ang rest nila sa natural. Pero dalawa lang ang nakarating doon sa 2.5 million na inilabas ni Moses. Dalawa lang. At yung mga bagong henerasyon na isinilang na sa wilderness. Pero yung galing sa Israel, sa Egypt, walang nakapasok, dalawa lang. So anong dahilan ay matigas ang kanilang kukuti. Murmurer. Tama yung sinabi mo, brother, hindi ka na nagmurmur. Sabi niya sa verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Tayo daw. Pinangangaralan din tayo tulad ng Israel. Ngunit hindi nila pinakanabangan ang salitang napakinggan. Yun. So baka matulad tayo. Bakit? Murmurer sila. Matigas ang ulo, may sinasabi ang pastor, sinasabi na sa prophecy, sumunod kayo dyan, hindi naman sumusunod. Baka hindi sila makinabang nitong rest na ito. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Hindi nila sinampalatayanan yung leader nila. Sinasabi na ni Moses, ganito, wala eh. Tayo every Sunday, every Friday, sinasabi, mabuti na lang, sumusunod tayo. Hello? Verse 3, for we which have believed, ano mangyari pag sumampalataya? Do enter into rest. So, iyan lang ang papasok sa kapahingahan. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Amen. For he spake in a certain place of the seventh day in this wise, and God did rest the seventh day from all his works. Amen. Now, Revelation, isa na lang at punta na tayo sa prophet. Revelation 20, verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. So ito naman, yung halimaw at ang bulaang propeta, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy day and night. Walang kapahingahan. Doon sa pangako ng Diyos, rest. Pero dito, sa halimaw na ito, sa false prophet na ito, day and night, walang rest. So meron talagang hindi magkakaroon ng kapahingahan. At ang mabigat na ito, na unrest na ito, fifth dimensional, is everlasting. Unrest. Samantalang kay Lord, rest. At ang ano dito, ay bahagi tayo ng desisyon. Anong desisyon mo? Bukod doon sa ikaw ay predestinado. Kasi kung predestinado ka, susunod ka. Amen. Pero kung hindi ka predestinado, talagang kahit anong marinig mo. Kaya nga tingnan nyo, may mga every Sunday, nangangaral ako, uuwi, yan lang, umupo lang, wala na. Kasi, iyan ang destino niya. Makinig lang. Anong mangyayari niya sa mga tagapakinig lang? At wala namang ginagawa. Kasi ang salitang serve, may ginagawa yan. We are, although tayo po ay sons and daughters,
Ba't dapat mag-serve ka? Amen. Okay, so punta po tayo sa propeta. Dito po sa Unfailing Realities of God. Paragraph 219. Kanina ay more on natural unrest na ating tinalakay. Dito sabi niya sa Unfailing Realities of God. And this is the rest of the soul. Ayon. Meron pong kapahingahan ang kaluluwa. Yan, di ba? This is the thing that will come. So yung rest na yon ng kaluluwa ay ito yung mga bagay na parating, sabi ni Isaiah sa 28:18. Andiyan na. Ayan. With stammering lips and other tongues will I speak to these people. Okay. This is the rest. Not Sunday. Hindi pala yan yung rest day. Sunday or Saturday or Friday. Hindi pala yan, hindi pala yan yung rest ng ating mga kaluluwa. Not Sunday and the rest day. The Holy Spirit is the rest day. So ang rest day natin, Holy Ghost. So kaya pala, kapag taglay ng tao ang Holy Ghost, wala na pong struggle yan. Yan po ang kanina, ending of struggle. End of the struggle. Bakit? Kasi ang Holy Ghost, iyan po yung mga taong kahit na murahin mo yan. Hindi po yan apektado. Tatawanan ka lang yan. Amen? So, ang tanong, nararanasan ba natin to na hindi ka apektado kahit minumura ka? Kasi ako, ilang beses na ako minura. O wala, hindi ako umimik. Pero, mamalayan ko na lang, nasa kabaong na yung taong nagmura sa akin. Kasi, lingkod ka ng Diyos. Kaya nga yung nagsasalita si Sister Joanna, kung sino man yan, ay maghunos dilis siya. Dahil ang lingkod ng Diyos ang pinagsasabihan nila. At alalahanin nila na pinastoran ko rin sila. Kaya lang, nadala siya ng mga ng mga ganyan, no? Amen. Oo. Ikaw mismo ang nakakaalam. Anong atraso ko sa kanya? Wala ako atraso. Basta na lang lumipat, and then nung nakalipat na, kung ano-ano nang sinasabi sa akin. Maghintay siya, di ba? Hindi ako gaganti. Kaya lang nakakaawa kasi paglingkod ng Diyos ang pinagsalitaan mo. Di ba? Naalala nyo yung taga Bakayaw. Mag-asawa. Kinalaban ako. Puro kabaong mag-asawa. Meron sa doon, banda. Kabaong din. So, yun ang hindi nila naiisip na puro kabaong ang resulta ng mga nagsasalita ng laban sa mga lingkod ng Diyos. Amen. So, sabi rito, the Holy Spirit is the rest day. You, Advent brethren, Seventh-day Adventist, not the seventh-day Sabbath is the rest. Hindi yan. Hindi yan Saturday, Friday, Sunday. Hindi yan rest day. Kasi, tingnan nyo, bakit hindi rest day ang Sunday? Pagkatapos nating mangaral dito, yung pangangaral pa lang dito, hindi po yan rest. Nag-rest ba ako habang nangangaral? Nagtatrabaho ako. Pag sinabing rest, wala ka talagang ginagawa. Okay. At ang tunay palang rest, kapag nandyan sa iyo ang Holy Ghost. Hindi yung Sunday, hindi yung Saturday. Okay, tama. Fellowship lang.
At fellowship, may ginagawa tayo. Asa ng pahinga dyan? Okay. The Holy Spirit is the rest. With stammering lips and other tongues will I speak to these people. And this is the Sabbath. Sabbath means rest. This is the rest to the soul. You have eternal rest. So ang rest na tunay, eternal. At wala na bang ibang eternal, Holy Ghost. So pag nandyan sa'yo, ang Holy Ghost, ano pa ang problema mo? Amen. Sa 2:1, iyon pa rin. Like God, when He made the world the seventh day, He rested after that. He rested. He went on resting. Wala talaga siyang ginawa. Pahinga. When we enter into God, we rest all the time. Kapag pala nandiyan ka na kay Lord, all the time. Kaya pag ikaw ay magulo pa rin, asan ang rest doon? Problemado. Alam niyo, ang problema, hindi naman yan nawawala. Kung gusto mo wala kang problema, sa sementeryo ka na dapat. Yun, sigurado, wala kang problema. Pero hanggat buhay ka, magkakaroon ka. Pero hindi ka apektado ng problema. Hindi maipinta ang mukha mo. Di ba? So, bakit? Kasi ang Holy Ghost, yan po ang totoong nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga napakahalaga ng banal na Espiritu. Amen. Ganyan. When we enter into God, we rest all the time. Not from one Sunday to another. Hindi yung ngayong linggo, rest ka. Pag uwi mo, hindi. We rest eternal. We got eternal life. The Holy Spirit gives you rest. So, ang nagbibigay ng rest, Holy Ghost. Kaya napakahalaga mga kapatid na taglay talaga natin ang Holy Ghost kasi siya ang totoong kapahingahan ng isang Kristiyano. Hebrews chapter 4 151-186. On the day of Pentecost, andiyan na, when the Holy Ghost come, that is the rest, the Holy Ghost. Jesus said, "Come unto me, all ye that weary and heavy laden, and I'll give you rest." Sa Matthew 11 po ito, 28. Okay. Magsilapit anya kayo sa akin. Kayo mga nangapapagal at nabibigit ang lubha, at kayo'y bibigyan ko. So, ang magbibigay dito ng kapahingahan, si Lord sa New Testament. So, pag wala si Jesus Christ sa tao, problemado po yan. Pero pag nandyan kasi ang kagandahan po dito, come unto me. Wala po ditong, kung sino ang gusto, come. Kaya lang yung iba ayaw. Amen. Kaya, anong kapahingahan ang mararanasan nila? Ayaw nila. Ang Panginoon ngayon, message. Third coming message. So, pag nandyan sa iyo ang mensaheng ito, Holy Ghost po ito. Tingnan nyo, kapag ang mensahe po itaglay mo, meron pa bang struggle na nag-aalala ka na hindi ka ligtas? Wala yan sa isip mo. Bakit? Si Lord itong kinakain nating mensahe ngayon, si Lord ito. Okay. And the Word was God. The Word, ito. Amen? God, sabi niya, will come into you and be a part of you. He'll give you a birth and make you a son and daughter.
lugi ba tayo? Kapag ang Panginoon, ang magbigat na, God will come into you, hindi lamang ikaw. Bagamat ang Panginoon nag-invite, come unto me. Pero doon sa decision mong paglapit, siya mismo ang lalapit sa iyo. God will come into you and be a part of you. Oh, ano bang ibig sabihin ng be a part? Bahagi. At pag sinabing bahagi, kasama. Mayroon bang bahagi na hiwalay? Oh, lumapit ka, and then si Lord mismo pumasok sa iyo. Bahagi ka na ngayon ng Diyos. Kaya sinasabi ng propeta, tayo at ang Diyos ay iisa. Okay. Paragraph 151, 187. Hebrews chapter 4 ulit. Now watch. That was the third rest. Oh, tatlong rest pala itong dinaanan natin, ano? That was the third rest. Pangatlong rest na itong atin. Pang-third ka. Purihin ang Diyos. Okay, sabi niya, that was the third rest He gave. The first, God received it from His work. Yung binasa natin kanina. Unang rest yun. Genesis chapter 2. Yun yung unang rest. Si Lord mismo ang nag-rest. God received it from His work. Second, Israel received it in the law. Panahon ni Moses ito. So nagkaroon, kasi binigyan ni Lord ng 10 Commandments, si Moses. Yun ang second rest. Okay. Third, the church received it as a part of God. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila noon. Kaya sa panahon nila, God above us. Pagdating sa panahon ni Jesus Christ, God with us. Itong third rest, God in us. Paano hindi ka magpapahinga niyan? Na ang Diyos mismo nandiyan sa loob mo. Amen? Okay, sabi niya. 3 is the number of life. Grabe ang propeta natin. How many knows that? Every time you see 3, it's life. Notice, when God created the earth, on the third day was life. Nagpasimula, pangatlong araw, nagpasimula na ang mga buhay sa hayop, buhay sa ang panghuli na buhay, tao. Okay? Mga halaman, may buhay yan. Okay, so, sabi niya, pangatlong araw yun. Okay? Every time you see 3, it's life. Notice, when God created the earth on the third day, was life. How many knows that? The third day, there came life on the third day of creation. The Trinity, the Father was above the people and in a pillar of fire. The Son was a man who talked to people and got them ready. The Holy Ghost was the third step, which was the Holy Ghost. God in the people. Nasa tao na ang Diyos. Ngayon. Okay, so kaya hindi po pwedeng, hindi third coming eh. Pag second coming lang, andun ka pa sa panahon ni, na Pentecost. Church ages po yun. Hindi na po ngayon church ages. Tapos na ang church ages. So nandito tayo sa huling yugto. Kaya hindi pwedeng, yun, church ages, son of God yun. Son of man, pagdating ni Lord, sa first coming niya. Ngayon, kaya hindi pwedeng, hindi third coming to ngayon. Kasi tapos na ang church ages. Okay? Sabi niya, the Holy Ghost was the third step, which was the Holy Ghost. God in the people. Life, Father, Son. The rest of God. The rest of Israel. And the rest of the church. Pangatlong rest po ito ngayon. Rest of the believers. So kaya kung hindi ka nakakatikim ng rest, at yung sabi nga,
pahapiyaw-hapiyaw lang na rest. Ang rest po dito, eternal ito. Wala ka ng struggle. Maging sa pangangailangan, hindi ka iisip niya na namumroblema ka sa bigas. Hindi mo na iniisip yan. Rest ka na dyan. At maging sa mga darating na mangyayari, alam mo, rested ka na rin dyan. Amen. And the rest of the church, the Sabbath keeping. What is the Holy Ghost? 1:3-4. Sabi niya, the body of Christ is one spirit, where every member from Pentecost to this time drinks of the same new wine, the same Holy Ghost, bringing forth the same results. How do we do it? By one Spirit. It's God. It's God's open door. The Holy Spirit. What is it? It's God's open door. It's a sign. Ano raw ang Holy Spirit? Tatak natin ito. Tatak ito ng believer. It's a seal. It's a comforter. Oh. Kaya pala pag problemado tayo, automatic nawawala. Kasi yung Holy Ghost na nasa loob natin, kasi kung wala po ang comforter, every time na may malaki kang problema, hahanapin mo lubid. Sasabit mo sa kisame, sasabit mo ang liig mo. Iyan po ang nagiging resulta ng mga walang Holy Ghost. Madali silang mag-init, madali silang mag-desisyon ng mali. Pero kung nandiyan sa Holy Ghost, hindi mo maisip na gumawa ng na masasaktan si Lord. Amen. Sabi niya, what is it? It's God's open door. It's a sign. It's a seal. It's a comforter. It's an advocate. Alam niyo ba kung ano yung advocate? Para itong isang abogado. Yung tagapagtanggol mo sa mga panahon nang ikaw ay problemado. Nasa gipit na kalagayan. Siyang nagtatanggol sa iyo. Ano pa? It's an assurance. Meron ka pa ba nitong walang pag-asa? May assurance ka. It's rest. It's peace. It's goodness. It's healing. Nandito lahat ng kailangan mo. Pag nandiyan sa iyong Holy Ghost, taglay mo itong lahat ng ito. Ang dami ito. It's an assurance. It's rest. It's peace. It's goodness. It's healing. It's life. It's God's open door to all these things. It's God's open door to Christ which has. God proved that He raised up Jesus from the dead, and those that are dead in Christ will God bring with Him at the resurrection. O kaya pala tayo na-resurrect na, no? Grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed into Christ until the day of your redemption. Okay. Paragraph 50. Same Holy Spirit that saved the Lutherans, that sanctified the Methodists, that baptized the Pentecostals, is now setting in order the coming of the Lord Jesus. Nagmamadali ba tayo? 24, alala niyo, 24 hours. Okay, kasi sayang po ito kung hindi natin tapusin ito. Ano na lang, ilang slide na lang ito. 5 na lang. Okay. Sabi po rito, God's program is the Holy Spirit. It's God's provided way of doing things. Now notice this. In the days of Noah, God's program is always a persecuted way. Wala tayong magagawa. Dahil pag Kristiyano ka,
ang pamamaraan ni Lord sa Kristyanismo, always napipersecute. Kasi hindi natin kaibigan ang sanlibutan. Hindi natin sila kasama. At ang sanlibutan mo, at mabigat nga dyan, minsan kamag-anak natin mismo. Wala ka magagawa kasi kaya kung ikaw po ay napipersecute, tanda yan na lingkod ka ng Diyos. Pag hindi mo natitikman yan, sabi ko nga sa inyo, nasasalubong mo ba si Satanas? Kasi kung hindi mo nasasalubong, ay magkasama kayo. Ha? Sabi dito. That's the reason people don't want it. Ayaw nila. In the days of Noah, they had religion. They had it for 2,000 years, like we've had Christianity, tulad natin ngayon. And there were critics just like there is now. And in the days of Noah, what happened? We find out that Noah stood in that one door of the ark and built an ark which was contrary to any human imagination. It had never rained, never been a cloud in the sky, but God said it was going to rain. O pag sinabi ng Diyos, mangyayari. So ang mga tao ayaw maniwala na uulan. Ay sinabi ni Noah, mauulan. O kaya ayaw maniwala ng tao, sabi ni Lord, gumawa ka ng ark sa bundok. Sabi niya. That was God's word. God said, prepare an ark. And Noah prepared the ark and stood in that one door and preached salvation. And that's the only remedy for salvation. What a type it is today. Ayan. There's one door that leads to God. Sino yung one door na yun? Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth. Yung way doon, yung door. I am the door, sabi niya. There's one door that leads to God, and that door is Christ. Christ is the Holy Spirit that lives in us. Si Kristo pala yung Holy Spirit na nandito sa atin. And we stand in the door of God's ark of the Holy Ghost and preach. This is the way, the same blueprint that the rest of them come over. Lipat po tayo sa great warrior, David. Great warrior, David. E-44. He knew where he was at. Every David sitting here tonight, you are positionally in Christ. Oh. God has confirmed it. Election, calling, anointing, placing. He elected you and called you. He elected you and called you. Dinulit. Then He anointed you with the Holy Spirit. And now, He's placed you in the body of Christ. Each one of these Davids. Hindi po sinabing son of man, son of God. David. Oh. Yung David, you are positionally in Christ. O paano kung son of man ka? Son of God lang yung ano mo? Wala ka sa posisyon. Dahil ang tinukoy dito, every David sitting here, yung mga nasa panahon ng Son of David. You are, sabi niya, positionally in Christ. Then He anointed you with the Holy Spirit, and now He's placed you in the body of Christ. Each one of these Davids. Kaya kung man ka lang, hindi ka wala ka sa posisyon. Mabuti ni brother, nakaposisyon ka ngayon. Mabuti na lang, wala na tayo doon. Puro son of God lang sila eh. Second coming. Okay. Look over in Hebrews 4. Manifested sons of God ito. Didn't He say another rest? God created the seventh day and gave them rest on the seventh day. Ayan na?
Another place, he spoke of rest saying, today, in David na naman. Andiyan na? Ayan. And today, in David. Then he give them another rest. Come unto me, all you that labor and heavy laden, I'll give you rest. Enter into this rest, for we which have entered into this rest have ceased from our works, as God did from his own, the Sabbath. Certainly, there's your Sabbath rest. There's your real rest in this promised land. Recognizing your day. Okay. If they'd only recognize the promised sign of the Messiah, the sign of the Son of Man, he come in the name of the Son of Man. Now he was in the name through the Pentecostal age in the Holy Spirit, Son of God. Now, the next thing is the millennium, the Son of David. O, paano natin ito babaguhin? Millennium. At ang tanong, wala ba tayo sa millennium? Ang millennium si Holy Ghost. Pag nandiyan sa Holy Ghost, millennium. Rest niya. Ang salitang millennium is rest. Sabi niya, three sons, same God, same Father, same Son, Holy Ghost, same God, Son of David, Son of God, Son of David, Son of Man. Isa lang naman yan. Kaya lang yung panahon. Wala na tayo doon sa first coming, second coming. Third coming po ito. Okay? Son of God is the same God all the time, just in three different office works. Kaya doon sila nalilito, ano? Yung panahon. The Holy Ghost took charge of their lives. They entered into rest. There is your rest. That is your Sabbath. It is not a day. Ano ro yung rest? Hindi Sunday, hindi Saturday, hindi Friday, hindi Monday. Ano sabi? That is your Sabbath. It is not a day, nor a year, but the eternity of being filled and blessed in the Holy Spirit. Amen. It is your ceasing and God doing. Oh, kaya pala, kasi sa totoo lang, ang dami nating mga nagagawa na hindi naman talaga natin kaya. Pero dahil ang Holy Ghost nandyan sa iyo, nakakaya. Okay? It is God in you willing and doing of His good pleasure. Okay. Jesus, sign of this time, has already did that. But we claim that He is the same yesterday, today, and forever. And if we can only know and recognize Him in our midst, that Jesus is here. Oh, nasaan si Lord? If He stood here and you could see Him with your eyes, would it give you faith? Sure. But you see, He won't do that. Kasi ang faith, naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Kung magpapakita siya, baka mawala na ang pananampalataya natin sa Kanya. O nakikita mo na eh. Pero ang faith ay naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Okay. When He comes, time's over then. He's coming for us then. But the person of the Holy Ghost. Okay. Ito po ang payo sa atin. Don't be a parrot in life. Parrot po ay yung ibon na andyan lang sa loob ng bahay. Andyan, madaldal yung, may sinakal nga akong parrot niya kasi tinuka ako eh. Sa Lapingaw.
Ginaganyan ko. Tino, ayaw bita. Okay. Don't be a parrot in life. Be an eagle. Maging agila raw tayo, wag yung parrot na nakakulong ka lang dyan sa hawla, sa loob ng bahay, hindi ka lumalabas. Ang agila nandiyan niya sa taas. A parrot talks too much and can fly high. But an eagle is silent and has the willpower to touch the sky. Ang agila, tahimik lang siya. Pero, ang taas ng lipad niya, nakakarating siya sa ulap. Ang parrot, andyan lang sa loob. Huwag daw tayong maging ganun. Nasa loob lang tayo. Lumabas tayo. At dagitin natin yung mga buhay. Kasi ang kinakain ng agila, buhay. So, ganun din tayo dito, ang ating pagkain. Kasi tuwing minsan, Lunes, nag-umpisa na ako maghunting ng mga pagkain natin. Hello, ito, pagkain ng agila, itong kinakain natin ngayon. Amen? Para tayo lumakas. Kaya nga sayang yung hindi dumadalo ng Friday. Akala nila, parang wala lang itong, no. Friday at Sunday, pareho lang kay Lord yan. Bakit? Mensahe ng propeta itong natin. Amen? At nandito ang buhay. Kasi ito yung mensahe ng kaluluwa natin sa ating panahon. Doon tayo lumalakas. Amen. Hello? Ano, logi ba kayo? Oh. God bless.